natin ng malakas ang ating dakilang Yahweh, El Shaddai. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Amen. At mapagpalang gabi din sa ating mahal na Cora Paroko, dito po sa ating parokya. Kung meron po tayong dalang Biblia, mga kapatid ko kay Kristo, samahan niyo po ako sa napakagandang ebanghelyo ngayon. Amen po. No? Ang Sunday Gospel po natin, brothers and sisters, taken from the Gospel of the Lord according to St. Matthew, chapter 28, verse 16 hanggang verse 20. Papuri sa iyo, aming Panginoon. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga minamahal kong magulang, mga kapatid kay Kristo, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng mabuting balita. Praise God, hallelujah. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid ko kay Kristo. Ayan, praise the Lord. Ang oras po natin ay 7:12. Medyo mahaba-haba pa ito. Amen po. Mga kapatid ko kay Kristo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos, mga kapatid, sapagkat nabakante po kayo ng Amor Solo, at ako po ang pinadala ng ating head na si Brother Justin Paula, mga kapatid. At yan naman ay katugunan sa prayer ko na nawa mabatuhan ako. Ayaw mga preacher na kalmana pag walang outreach, nagpipray yan maghapon. Naghapon. Kaya natanggap ko at least ng umaga, naka-reply pa ako last 11. Kasi naglalaba pa ako, na mga kapatid. Brothers and sisters, ang mga disciple po ng Kalmana, at sa buong mundo po, na mga kapatid, hindi lang po sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, ang binabasa po na gospel ng mga preachers ay Sunday Gospel. Kaya sa mga courtroom, sa mga manggagawa, lagi kong sinasabi na dapat alam nyo yung Sunday Gospel. Bakit? Para ma-define natin, para ma-notice natin kung yung preacher nagbabasa ng Sunday Gospel. Kasi madalas, alam naman po natin sa Pilipinas, kulang po ang ating mga mahal na pari. Tama po ba? Isang Cora Paroko, mga kapatid, sa isang buong diocese. Isa, di ba? Mga kapatid, sa isang bikari, napakadaming mga tao. Kulang yan, mga kapatid. At kaya nga pagka nagbigay sila ng gospel message, ang pinakamahaba na ay 15 minutes. Madalas 10 minutes lang. Naunawaan niyo po? Kaya po ang El Shaddai Ministry, Catholic Life in the Spirit, sa pangunguna ng ating servant leader, Brother Mike Sibilate, mga kapatid ko kay Kristo, naatasan po tayo ng Santo Papa na maging katuwang sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Po, hindi sa sarili nating pamamaraan, kundi sa takbo at inog ng ebanghelyo ng ating simbahan. Amen? Kaya po ang mga preachers, mga kapatid, may pitin sa aming sinasabi na ang babasahin talaga namin ay Sunday Gospel, unless sa mga retreat at anniversary. Pero sa mga regular na prayer meeting na kagaya nito, mga kapatid ko kay Kristo, dapat ebanghelyo para sa darating na
linggo. Amen po? At ngayong darating na linggo, mga kapatid ko kay Kristo, ang simbahan ay magdiriwang ng isang pinakamataas na kapistahan sa ating simbahan. No, mga kapatid, the solemnity of the Blessed Trinity. No? Ang pagdiriwang, mga kapatid ko kay Kristo, brothers and sisters, ng banal na sang tatlo, na kung saan, mga kapatid ko kay Kristo, ang banal na sang tatlo, ang siyang pinakasentro ng ating buhay at ng ating pananampalataya sa Diyos. Naniniwala tayo na mayroong Diyos, nag-iisang Diyos na may tatlong persona. Hindi po lahat pinaniniwalaan yan. Amen po? Tayo lamang, mga kapatid ko kay Kristo, Kristyanismo, lalo sa ating simbahan, mga kapatid, ito ang itinuturo po natin. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga manggagawa muna ha, na dapat kahit papano alam natin ipaliwanag yung katekismo, yung ating Catholic teaching of the Church. Amen po? Kasi pag tinanong ka ng anak mo, ng apo mo, ma, pa, lola, lolo, bakit po may iisang Diyos na may tatlong persona? Pag hindi mo nakasagot yan, maghahanap ng ibang sasagot. Tama po ba? Kayo po ba kaya nyo ipaliwanag yan? Pag tinanong kayo ng anak nyo. Ha? Kasi merong mga oneness na hindi naniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos. Meron ba? Meron. Marami. Tayo naniniwala tayo, may Diyos Ama, may Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Mga kapatid ko kay Kristo, no? Co-equal in His power, co-equal in His eternity, mga kapatid ko kay Kristo. Pero itong tatlo ay magkakaiba. Alam niyo ba yun? Magkakaiba sila. Iba ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay hindi Diyos Anak. Hello? Ang Diyos Anak, hindi Diyos Espiritu. Di ba? No, mga kapatid, meron silang kanya-kanyang role. Meron silang kanya-kanyang gampanin, magkakaiba. Kaya nga pag nalito ka, mga kapatid, nasasabihin mo na lang, kasi anak, mystery yan. Hindi pa abot. Amen po? Nasa ating mga kapatid, para sa simple illustration, parang araw. Amen? Merong araw, ang araw merong liwanag, ang liwanag ay merong init. Amen po? No? Parang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung Luzon ba, hindi ba Pilipinas? Pilipinas pa din. Yung Visayas ba, hindi ba Pilipinas? Pilipinas pa din. Gayon din ang Mindanao. Amen po? No? Ibang Luzon, ibang Mindanao, ibang Visayas, mga kapatid. Pero, iisang bansa, Pilipinas. Amen po? No? Sa ating brothers and sisters, dapat maliwanag ito sa atin. Kasi bakit? Na mga kapatid, ito ang sentro, ulitin ko po, ng ating buhay at pananampalataya. Lahat po ng ginagawa po natin sa simbahan, sinisimulan ng banal na tanda ng Santatlo. At mismo ang Panginoon ang nagturo nito sa Matthew chapter 28, verse 16, 17, 18 hanggang verse 20. Mga kapatid, amen po? No? Pag tayo nananalangin, nagsasign of the cross tayo. Binibigkas yan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen po? No? Mga kapatid, at nagtatapos din po tayo sa banal na Santatlo. Tama po ba? Pero alam niyo ba mga kapatid, meron niyang kapangyarihan? Sabi niyo kapangyarihan. Parang wala namang kapangyarihan yung sabi. Kapangyarihan. Sabi niyo, kapangyarihan. Merong kapangyarihan yan. Amen. Sa Genesis chapter 1, chapter 17, verse 1, ipinakilala, mga kapatid ko kay Kristo, ng Diyos ang kanyang sarili. Saan mababasa? Genesis chapter 17, verse 1. Sabi niya, ako ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Amen po? No? Siya ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Wala nang ibang Diyos liban sa Kanya. Amen? Sa ibang salin ng Bible, mababasa mo, I am El Shaddai, the God Almighty. Sa New Jerusalem Bible, mababasa niyo yung pangalang El Shaddai. Makapangyarihan. At sa gospel po na binasa natin, ang sabi ni Jesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sino nagbigay? Ang Ama. Amen po? Tignan nyo ha, mga kapatid ko kay Kristo. At noong Assumption, before week of the Pentecost, after ng Pentecost, na mga kapatid, kasi noong nakaraang linggo, Pentecost, ngayong linggo, Blessed Trinity, sa susunod po na linggo ay Corpus Christi. No? After Pentecost, outpouring of the Holy Spirit, ay Blessed Trinity. After Blessed Trinity, Corpus Christi. Pero bago mag-Pentecost, we celebrate the Christ Ascension. Nalala niyo yun? Yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Di ba? Meron siyang tinipon ng mga alagad. Ang sabi niya, huwag kayong aalis doon sa Galilea hanggat hindi bumababa sa inyo. Ang alin? Ang kapangyarihan mula sa itaas. Ang tinutukoy ng ating Panginoon, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang banal na Espiritu. Amen po. Na mga kapatid, di ba ang sarap pag kumanta ng mahaba, di ba? Para kay Lord. Natatapos mo mahaba. Hindi kasi siya putulin mo na. Kasi solid na, di ba? Na, pati tumutugtog, ganado. Na, pero pagka tumutugtog, paakyat pa lang, di ba? May isang paakyat pa lang, sabi, putol na. Kasi nga, no worship, no rain. Kaya sa lahat ng gawain para sa Diyos, sinisimulan ng panalangin. At madalas yung panalangin, mga kapatid, pagkanta at pag-awit in form of worship kay Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. Para bumaba ang presensya ng Espiritu Santo. Ibinigay ito sa mga alagad ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At yung previous gospel po natin, in Mark chapter 16, nalala nyo? Nag-take down ba kayo, choir? Mark chapter 16, yung previous gospel, na mga kapatid ko kay Kristo, yan yung gospel, yung ascension. Mga kapatid. Ay sabi doon, ay sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng ganitong uri ng tanda at kapangyarihan. Tatanungin ko kayo, kayo ba'y sumasampalataya sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu? Taas niya kamay. Tango-tango pa sila. Palakpakan natin ang Yes! At yung kapangyarihan ito, madalas hindi natin na-i-exercise. Tama? Kasi bakit? Hindi natin alam. But tonight, brothers and sisters, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo, the power of the triune God. Ibinigay na po sa atin. Amen po? Na nasa atin na mga kapatid ang kapangyarihan ito, ang kapangyarihan ng banal na sangtatlo. Kaya nga nagsisimula tayo, mga kapatid, ng merong tanda. Amen? Sapagkat itong sinabi ng Panginoon, lagi nating sinasariwa. Brothers and sisters, sa tuwing tayo ay nagsasign of the cross, binibigkas natin ang banal na sangtatlo, mga kapatid, at sinasariwa natin ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ni Yahweh El Shaddai. Amen! Hindi yan basta ordinary sign of the cross na pag sign of the cross ang ganyan, tulog na. Kaya ang daming mga Katolikong lupay-pay eh. Hello? Kasi hindi naiintindihan. Sinasariwa natin ang kapangyarihan, mga kapatid. At sa bawat panalangin natin, brothers and sisters, natitiyak natin tutugunin tayo ni Yahweh El Shaddai.
Amen? Mga kapatid ko kay Kristo, pagdako kayo, share ko sa inyo. Una, mga kapatid, ang kapangyarihan ito nag-a-activate through the Word of God. Tandaan nyo na lang yung mga verse sa Romans chapter 1, verse 16. Ang sabi, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Amen? Kaya nga mga kapatid, napapansin nyo, konting analyze lang kapag ang isang Kristiyano nahiwalay sa Word of God, nahiwalay sa salita ng Diyos, ramdaman nyo, pansinin nyo, nanghihina kayo. Diba? Yung hindi ka lang makasimba sa isang linggo, hindi ka makapag-worship, hindi ka makadalo sa gawain, napapansin nyo, naglulupay-pay. Hindi lang yung physical mo, pati yung kaluluwa mo, yung spiritual life mo, nagla-lockdown. Sino nakakaramdam niyan na parang nanghihina siya kapag hindi nakaka-worship kay Lord? Diba lahat tayo Kasi nga mga kapatid, tayong mga mananampalataya, ang pagkain po natin, salita na ng Diyos, yan po yung Matthew chapter 4, verse 4. Amen? He is the bread of life. Daily bread po natin. Siya ang nagpapalakas sa atin. At siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para labanan ang kasinungalingan ni Satanas sa mundong ito. Amen po? Diba? Isa lang naman ang totoo, salita ng Diyos. Pero si Satanas, pawang kasinungalingan. Amen? Pangalawa mga kapatid, sa Mark chapter 16 verse 17. Brothers and sisters, tag-a-activate ito. Hindi lang natin na-exercise. Ang sabi doon, ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng ganitong uri ng tandaan at kapangyarihan. Sabi doon, in my name, sa pangalan ko. Kaninong pangalan? Hindi po pangalan ko Kaninong pangalan? Kay Jesus. Amen? Sa pangalan ni Jesus, na taga Nazareth, ang sabi doon, magpapalaya sila ng mga demonyo. Di ba power yun? Nag-activate yun sa atin. Kasi si Jesus kumakatok sa pintuan ng ating puso araw-araw. Kung pagbubuksan mo siya, patutuloyin mo siya, ang sabi doon, papasok siya sa ating puso at dito siya mananahan. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, sabi mo, kapatid, pinapasok mo na ba si Jesus? Saan pinapasok? Sa puso. Amen? Para may power. Tama? At doon sa Acts chapter 1, verse 8. Amen po? Ibibigay sa atin yung ipinangako ng Diyos, ang banal na Espiritu. At our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya nga mga kapatid ko kay Kristo, hindi natin pwedeng punuin ng sama ng loob yung ating puso. Hindi natin pwedeng, mga kapatid ko kay Kristo, lagyan ito ng mga hinanakit, ng mga galit. Kasi hindi pwede na ang Holy Spirit ay nananahan sa iyo, pero ang puso mo puno ng sama ng loob, puno ng galit, puno ng inggit, puno ng hinanakit. Hindi pwede. Ang sabi ng James chapter 3, pwede bang bumukal ang isang tubig tabang at saka tubig alat sa isang bukal? Ang sagot, hindi. Amen po? Kaya para maunawaan po natin, brothers and sisters, mula sa sakramento pa lamang ng binyag, nung tayo'y bininyagan, binigay na sa atin ang kapangyarihang ito. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. O tatanungin ko kayo, alam nyo ba kung kailan kayo bininyagan? Si brother. Maliit ka ba? Ikaw, alam mo pa kung kailan ba? Sino nakakalam ng binyag niya? Ay, alam ni sister, Diba? Kailan sister? August 24. O 1964, tinan nyo, kayo hindi nyo na alam. Samantalang hindi yan ordinaryong birth certificate o baptismal certificate. Sa lahat ng papeles na meron ka, yan yung papeles na papuntang langit. Alam nyo ba yan? Yan ang papeles na mayroong kapangyarihan. Ako, bininyagan ako, January 15, 1976. Isis Polanco,
San Antonio Parish, Dapitan City. Kumpil. Sino na kumpilan? Alam niyo yung kumpil niyo? Hindi na rin. Si sister, alam nila eh. Katikis ka, sister. Alam niyo kumpil niyo kayong dalawa? Ha? Eh yung kumpil dyan tayo, dyan ina-activate. Sa binyag pa lang, tinanggap na natin ang Espiritu Santo. Amen po? Tinanggap na natin ang sabi ng mahal na pare, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Saan ba ang banal na Santatlo binigay na sa atin? Ang kapangyarihan ipinagkaloob na sa atin. At sa sakramento ng kumpil. Amen? Nire-reactivate ito. Kaya sinasapal ganyan ka, tinatakwil mo ba si Satanas? Ha, di ba? Ano isasagot mo? Opo, tinatakwil ko. Hallelujah. Kaya balikan niyo yung mga papeles niyo. Hindi po yan ordinaryong papeles. May kasama po yung kapangyarihan na itinala. At alam niyo ba, hindi yan nabubura. Hello? Totoo. Hindi nawawala. Kapag nabinyagan ka na, nabinyagan ka na. Hindi pwedeng ulitin. Ako, nagkumpil. Baka sabihin niyo, di ko alam ha. Alam ko din. No? May 3, 2002, kinumpilan ako. Saan? No? Christ the King Parish, Batasan, Barangay Batasan, Hills, Quezon City. Amen po. Nasa atin ito, ibinigay sa simbahan, ipinasal, sabi doon, humayo kayo. Sabi sa mga apostol, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila. Amen? Nabigyan sila ng kapangyarihan saan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen? Pag alam natin ito, mga kapatid, hindi tayo pwedeng isahan ng kaaway. Hello? Hindi ka pwedeng dayain ni Satanas. Hindi ka mabubudol. Ha? Hindi ka iiyak-iyak. Pati yung mga nangungutang na di nagbabayad, hindi ka maiisahan. Bakit? Meron kang espiritu na galing kay Yahweh El Shaddai. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon.